Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya iyong nakita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa'y ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnang niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito'y patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayo yung umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya sa kanya at sinabi, Rabboni, ibig sabihin guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Wika ni Jesus, sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, at sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, una po sa lahat, gusto po nating itama ang ilang mga bagay, lalo na po ang tungkol kay Maria Magdalena. Alam naman po natin na nilikhaan siya at nilapatan ng isang napakagandang kanta at sinabing si Maria Magdalena ang isa sa mga tinatawag po nating may mababang uring babae dahil siya ay isang prostitute. Ngunit sa araw pong ito, hindi po ito ang itinuturing at kakaiba po siya dito sa sinasabi po nating ebanghelyo kung saan matatagpuan natin sa Lucas, Kabanata 7, talata 37 hanggang 50 na nagsasabi po sa atin na ang isang babae na makasalanan ay lumapit kay Jesus at binuhusan siya ang kanyang paa ng tinatawag na alabaster o kung ito po'y isang oil na pabango at hinalikan. Hindi po ito ang ebanghelyo at hindi ito si Magdalena.
kundi ang sinasabi pong Magdalena ay matatagpuan naman po natin sa Kabanata 8 na nagsasabing siya ay sinapian ng 7 demonyo at pinalayas ni Jesus at pinagaling siya. Nangangahulugan, pinakikita po sa Ebanghelyo naman po natin ang isang napakagandang pagpapahayag. Walang iba ang pagkilala sa kanya ng simbahan, Apostle to the Apostles. Siya ang kauna-unahang babae na nagpahayag ng mabuting balita. Alam niyo po mga kapatid, minsan iniisip natin, paano kaya tayo makababangon bilang mga makasalanan? Paano tayo makakakita ng tinatawag nating pag-asa sa kabila ng ginagawa nating kasalanan? Dito po, ipinakita po sa atin ang katapatan ni Maria Magdalena kay Jesus. Kahit na hanggang libingan, tinungo po siya, binantayan. At dito, ipinakita niya ang pagmamahal niya kay Jesus. Alam niyo po, sa kanyang buhay, sinisiwalat ang kanyang katapatan sa pamamagitan hindi lamang po sa panahon ng paghihirap ng ating Panginoon Jesucristo, kundi ito rin si Maria Magdalena ay nagbigay at sumuporta sa mga gawain ng mga alagad. At dito ipinakita ang kanyang katapatan na hanggang kamatayan ay sumusunod siya kahit na si Jesus ay nasa libingan, si Maria ay patuloy na nagbabantay. Ito po ang buhay ni Maria Magdalena. Mga kapatid, nangangahulugan po ang isang bagay ng ating kasalanan ay hindi po bagay para sabihin natin na ito ay maglalayo sa atin. Kadalasan kapag tayo po ay nagkakasala, ano po yung ginagawa natin? Sabi natin, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat. Kaya naman, either hindi ka magsimba, hindi ka magkomunyon, hindi ka magkumpisal. Bakit? Kasi tinatanggap mo na makasalanan ka. Ngunit hanggang doon lamang. Hindi po natin ginagawa ang ating pong bahagi ng paglapit sa Panginoon nang tayo ay mapatawad. Si Maria Magdalena, hindi natin alam kung anong klaseng demonyo ang bumalot sa kanya. Tayo man din, may mga demonyo po tayo sa ating buong buhay. Ito po yung mga kasalanan natin, ito po yung nagpapabagal sa atin, at ito po yung hindi natin makayang palayasin sa ating sarili na kailangan nating lumapit sa ating poon nang sa gayon sabihin niya, palayasin ang mga demonyong yan. Kaya naman, kailangan po natin ng isang puso tulad ni Maria Magdalena. Minsan yung kasalanan natin para itong shadow Parang anino na laging sumusunod sa iyo. Hindi mo maialis sa iyong buhay, laging naririyaan. Pero kapag tinignan niyo po ng mas maganda at mas malalim ang ating buhay, ang shadow pong yan, oo nga po, kasalanan. Ngunit bago makreate ang shadow yan, ibig pong sabihin, may presensya ng liwanag. At nandun ang liwanag ng Panginoon if we will just recognize na tayo ay makasalanan. Kung ganon, kapag natanggap po natin ang mga anino ng ating kasalanan, sa pagkakataon pong ito, hindi po sila nagiging hadlang. Bagkus sila po'y nagiging opportunity for us to be holy. Kapag tinanggap mo po ang kasalanan mo, nagkakaroon ng puwang ang liwanag ng Diyos sa buhay natin upang palayasin ang mga espiritong hindi nakatutulong upang ipahayag ang mabuting balita. Mga kapatid, tignan niyo po si Maria Magdalena. Tinuring po siya bilang apostle to the apostles. Bakit po? Kasi nagpahayag siya ng mabuting balita. Ngayon po, iniisip ko, bakit kaya sa babae pinahayag at sinabing, sabihin mo sa mga alagad, ako'y aakyat sa langit, tutungo sa Ama, na inyo ring Ama. Bakit puro babae? Well, ang sabi po nila, kaya daw sa babae dahil ang babae daw madaling magchika, madaling magkwento, madaling magbalita, madaling magmarites. Mga kapatid,
kung ito ang katotohanan ng buhay natin, baka naman pwede nating gamitin ang pagpapahayag ng mga salita basihan sa katotohanan, walang iba ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang ibalita natin sa kapwa natin na hindi po ako ng Diyos, na binago ako ng Diyos, na sa kabila ng aking kasalanan, ng aking kahinaan, binigyan niya ako ng pagkakataong magbago. Pinalayas niya ang mga demonyo sa buhay ko. At ngayon narito ako nagpapahayag ng mabuting balita. Pero bago maging ganito po ang isang bagay, tignan po natin muli ang buhay ni Maria Magdalena. Ano po nangyari sa kanya? Mayroon po siyang matibay na pakikipag-ugnayan kay Jesus. Ito siguro ang kulang natin. Kailangan nating pagtibayin ang ating pong encounter sa ating Panginoon nang sa gayon, anuman ang sasabihin natin ay hindi nagmumula sa kwento ng buhay natin, kundi nagmumula sa kwento ng buhay ng Diyos sa atin. At kung papaano niya tayo hindi po at binago. Mga kapatid, walang sino man po sa atin na naririto ang walang kasalanan. Ako pong tumatayo sa harapan nyo at namumuno ng pagsambang to, ay mayroon ding mga kasalanan. Ngunit, ang ating pagtanggap sa kasalanang ito, ang siyang magbibigay sa atin ng oportunidad para tayo maging banal. Hayaan po nating ang halimbawa ni Maria Magdalena ang siyang magdala sa atin at magbigay sa atin ng panibagong liwanag at pagkakataong tayo mismo ang magpahayag na si Kristo nga ay nabuhay at nasa sa atin. Alalahanin niyo po, kung si Jesus nagawang ang tubig ay nagawang alak, tayo pa kayang mga makasalanan ang hindi niya kayang gawing banal? Amen.